Gusto niyo rin bang i-explore ang surfing capital of the Philippines? Come and join us at tuklasin natin ang mga gandang tanawin in the beautiful island of Siargao. Before we start our day, kumain muna kami sa Tropical Temple here in General Luna. I had my smoothie and corned beef naman kay Jowa. After nga namin kumain, nag-picture-picture lang kami ni Jowa and then we contact our driver to do our land tour. Paglabas mo pa nga lang ng temple ay ang dami na rin nag-aabang ng mga tricycle driver na pwedeng mag-land tour din. But beforehand, may contact na rin kami para gawin tong land tour na to. We waited for 10 minutes and then we go straight forward dito sa Coconut View Deck. Maulan during this time, di na rin kami nagtagal. We just had our human drone shot na binayaran lang namin ng 100 pesos kapalit ng bamboo stick straw, which is not totally bad. Pagdating naman namin dito sa Coconut Road ay napakasikat ng araw. We also did a drone shot here. We only pay 50 pesos for that one. And then we go straight forward dito sa port since ito nga yung pinakamatagal na tour, which is the Sugba Lagoon and Kauhangan Island. Pero bawat boat, 6 person ang laman. We only pay 650 each since may kasamang Kauhangan Island tong tour na to. First stop namin tong Sugba Lagoon. We are greeted by this beautiful lady and then we go straight forward to do the activities. Una namin ginawa is nagkayak muna kami bago kami tumalon dun sa paddleboard since ang haba ng pila. We only pay 200 pesos for the clear kayak boat. As you can see, ganito karami yung tao nung araw na yon. Then yung ibang kasama namin, nag-wait sila sa pila para pagtalon. Nasulit naman namin yung 200 pesos na binayad namin since naikot namin yung other part ng Sugba Lagoon. May nakita rin kami ditong abandoned house. Nakita namin yung taas para malaman namin kung anong meron. And this is how it looks like. May mga tao rin pala sa taas kaya nahiya na rin kami mag-video. But here, makikita mo yung overview ng Sugba Lagoon and the bluish water. After that, we decided to swim and explore the Sugba Lagoon. Bumalik na pala kami dun sa may paddleboard para tumalon. Konti na lang din yung taong nakapila. Medyo less hassle during that time. After 1 hour, pumunta naman kami sa Kauhangan Island. Pakatahimik at ganda ng lugar. Di na rin kami nagtagal ng mga kasama ko since may mga gagawin pa silang other activities. And since medyo malayo-layo pa nga dito yung port, we decided all to go back. Hanap na rin kami ng makakainan, nagpalit na rin kami ni Jowa since basang-basa nga kami sa Sugba Lagoon. Next stop namin is Magpupungkurak Formation. Since di nga kami nakakain doon sa mga dinaanan namin, we decided dito na lang kami magla-lunch. Madami nga palang mga batang pag-alagala dito, so don't worry about kung sino mag-guide sa inyo. Magpipicture at magtuturo ng mga poses. Nagustuhan namin yung mga photos namin dito. We decided to give 100 pesos dun sa bata. Hindi na nga rin kami masyadong nagtagal dito since hindi pa kami nagla-lunch. After namin mag-dip dito sa Magpupungkurak Formation, we decided to go back dun sa restaurant na malapit dito. Nagbanlaw lang kami and we had our lunch. Masasarap nga pala mga pagkain dito, although normal Filipino food, pero sulit. Dumiretso na rin kami dito sa Maasin River after namin kumain. Medyo hapon na dumating kami dito kaya hindi ganun kainit. Pay 20 pesos for entrance fee. We also do the drone shot. Hindi na rin kami tumalon dito since napakalamig ng tubig. After this, we decided to go back sa hotel. Nagbigay lang kami na 500 tips sa driver namin since he is kind and nice.